Isang mayamang CEO ang papasok na sana sa kanyang sasakyan nang bigla niyang marinig ang matinis na boses ng isang 7 taong gulang na batang babae na nagsabing manahimik siya. Hindi niya kailanman inisip ang totoong dahilan sa likod nito. Tahimik lang, huwag kang magsasalita. Ang manipis ngunit matalim na tinig ng bata ay bumaon sa katahimikan ng paradahan na parang kutsilyo. Si Giovanni Rivas, pinuno ng Rivas Industries, ay natigilan habang hawak ang susi, nag-aatubiling tumabi sa kanyang makinis na itim na BMW. Ang utos ay nagmula mismo mula sa loob ng sasakyan. Unti-unting nasanay ang kanyang mga mata sa mahinang liwanag sa loob at napansin niya ang isang batang babae, hindi hihigit sa 7 taon, nakayakap sa sarili sa likuran. Malalaki at puno ng takot ang kanyang mga matang maitim. Nakikinig sila, mahinang bulong niya, sabay turo patungo sa matayog na gusaling pangkorporasyon sa likod. Ang kasama mo at ang kanyang asawang blonde, sinabi nilang darating ka rito ngayon. 52 taong gulang na si Giovanni at hindi niya inakalang isang batang lansangan ang magbabago ng takbo ng kanyang buhay. Siya ang nagtatag ng Rivas Industries, kumpanyang itinayo niya mula sa wala hanggang maging imperyong teknolohiya na nagkakahalaga ng $200 milyong. Sa loob ng 15 taon ay pinagkatiwalaan niya si Ricardo Morales, ang kanyang kasosyo, at 10 taon naman niyang lubos na pinaniwalaan ang kanyang sekretarya, si Elena Navarro. Maingat siyang pumasok sa upuang pangmamaneho at sa kalmadong tinig ay nagtanong, "Paano ka nakapasok sa kotse ko?" Walang alinlangan siyang sinagot nito. Iniwan itong bukas ng tagalinis pagkalis niya. "Pumasok ako dahil narinig kong pinag-uusapan kanila sa itaas." Sa kabila ng kanyang mga damit na sira-sira, ang kanyang maliliit ngunit matatalinong mata ay nagbunyag ng talas ng isip. Sinabi nila bukas, "Wala ka ng pag-aari." Ramdam ni Giovanni ang malamig na kilabot na lumaganap sa kanyang dibdib. Bukas ang araw ng pagpupulong niya sa mga mamumuhunan mula sa Japan upang tapusin ang $400 milyong na pagsasanib. Isang kaganapang si Ricardo at Elena ang nag-asikaso ng may kahina-hinalang kasinupan. "Ano pang narinig mo?" tanong niya habang kunway nag-i-scroll sa telepono. Ngunit ang mata ay nakatuon sa kumikislap na bintana sa ika-10 palapag. "Na masyado kang hangal para mapansin na pumipirma ka ng hindi binabasa." Tumawa ang babaeng blonde at sinabing makalawa ay magsisimula ka ng maghanap ng ibang trabaho. Napalayo ng kaba ang bata. May sinabi pa silang mas masasama. Pero sabi ng lola ko, hindi dapat inuulit ng mga bata ang masasamang salita. Ramdam ni Giovanni ang pagigting ng galit sa kanyang dibdib, halo ng pagkamuhi at di inaasahang paghanga. Inilagay ng batang ito ang sarili sa panganib para balaan ang isang estranghero tungkol sa pagtataksil. "Ano ang pangalan mo?" tanong niya. "Isabela, at ikaw ay si Giovanni Rivas. Paulit-ulit kong narinig ang pangalan mo sa kanila." Sandali itong nag-atubili bago magtanong, "Ipapahuli mo na ba ako sa pulis ngayon?" Sa unang pagkakataon sa loob ng mga linggo, lumambot ang mukha ni Giovanni at ngumiti ng totoo. "Hindi, Isabela. Sa katunayan, baka ikaw ang nakapagligtas sa lahat ng pinagtrabahuhan ko." Sa salamin ng kotse ay nakita niyang isa-isang namamatay ang mga ilaw sa opisina. Marahil pababa na sina Ricardo at Elena, kumbinsidong bukas ay tuluyan ng mawawala si Giovanni sa eksena. Hindi nila inakala na ang isang makapangyarihang CEO ay nakatagpo ng hindi inaasahang kakampi. Ibinigay ni Isabela sa kanya ang isang bagay na mas mahalaga kaysa anumang kontrata, oras para maghanda. Habang nagmamaneho palayo, mabilis nang tumatakbo sa isip ni Giovanni ang iba't ibang posibleng hakbang. Ngunit may isang tanong na hindi mawala sa kanyang isipan.
Bakit nga ba maglalakas loob ang isang 7 taong gulang na bata na tumulong sa isang taong hindi niya kilala? Ang sagot na yon ang magbabago hindi lang sa kanyang paghihiganti, kundi sa buong pananaw niya sa katarungan. Pinadaan niya ang kotse sa tahimik na mga lansangan ng lungsod. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang babala ng bata, tila mga piraso ng palaisipan na unti-unting bumubuo ng malinaw na larawan. Sa likod, nanatiling matalim ang mga mata ni Isabela nakabantay sa mga salamin. May sinabi pa ba sila? Mahina niyang tanong. Sinabi ng babaeng blonde na tinatrato mo raw sila na parang tapat na aso, tugon ni Giovanni. Nandidiri ang mukha ni Isabela. At sinabi pa niyang bukas, matututo ka na kahit maliit na aso ay marunong kumagat. Tumama sa kanya ang kalupitan ng mga salitang iyon na parang suntok. 15 taon ng pakikipagsosyo, 10 taon ng tiwala kay Elena, at itinuring lang pala siya na isang hangal na alaga. Saan ka nakatira, Isabela? Banayad niyang tanong. Bahagya itong kumibot ng balikat. Wala talaga, minsan sa ampunan, minsan sa kalye. Depende kung may lugar pa o kung hindi ako inaalipusta ng ibang bata. Habang nakahinto sa pulang ilaw, humarap si Giovanni ng diretso sa kanya. Bakit mo sinasabi ito sa akin? Hindi mo naman ako kilala. Kumislap ang kanyang mga mata ng karunungan na higit pa sa kanyang edad. Kasi alam ko kung ano ang pakiramdam kapag itinuturing kang parang wala. Narinig ko silang magsalita tungkol sa'yo na para bang bobo ka, na wala kang halaga. Lagi pong sinasabi ng lola ko, kapag may nakikita kang taong ginigiit at kaya mong tumulong, gawin mo. Dahil balang araw, baka ikaw naman ang mga ilangan. Nagbago na ang ilaw, ngunit nanatili pa sandali si Giovanni, sinasalo ang aral ng habag na natanggap niya mula sa isang bata. 20 minuto ang lumipas, nakaupo na sila sa loob ng isang halos walang taong kainan. Nilantakan ni Isabela ang isang hamburger, habang si Giovanni ay iniikot lamang ang kanyang hindi nagagalaw na kape. Tumunog ang kanyang telepono. Lumiwanag sa screen ang mensahe mula kay Ricardo. Handa na para bukas, kaibigan, magugustuhan ng mga mamumuhunan mula sa Japan ang plano natin. Lalabas kang mayaman. Ipinakita ni Giovanni ang screen kay Isabela. Bahagya itong natawa. May kapal din ng mukha, ano? Nakangiti habang tinataga ka sa likod. Ganun na si Ricardo mula noon, magaling magsalita, nakakahikayat at halos imposibleng hindi paniwalaan. Nag-type si Giovanni ng masayang tugon, itinatago ng malalim ang kanyang galit upang hindi mahalata. Ganun din si Elena, mahina niyang inamin. Mas kabisado pa niya ang takbo ng araw ko kaysa sa akin. May access siya sa lahat ng sulok ng kumpanya. Kumitid ang mga mata ni Isabela. At hahayaan mo ba talaga silang lokohin ka bukas? Sa ikalawang pagkakataon ngayong gabi, gumuhit ng madali ang ngiti sa labi ni Giovanni. Hindi, Isabela, pero hindi sila dapat makahalata na may alam ako. Biglang lumiwanag ang isa pang abiso sa kanyang telepono, galing naman ito kay Elena. Giovanni, sinuri ko na ang lahat ng huling kontrata. Perpekto ang lahat para pirmahan. Magtiwala ka gaya ng dati. Ang makinis na tono ng pagmamalasakit sa mensaheng iyon ay may dalang lamig na nagpapaikot ng kanyang sikmura. Sa loob ng isang dekada, higit pa si Elena sa pagiging isang sekretarya. Siya ang naging tagapayo niya, ang nagpapanatili ng kaayusan ng kanyang buhay, nakakaalam ng kanyang mga password, kahinaan, pati mga takot. May mga bagay ba silang alam tungkol sa iyo? Tanong ni Isabela habang dinidilaan ng ketchup sa kanyang daliri. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Giovanni. Alam nila ang lahat. Mga code sa bangko, account ng kumpanya, saan nakatago ang lahat ng mahahalagang dokumento ko. Doon tuluyang bumagsak sa kanya ang bigat ng kanilang pagtataksil. Matagal na nilang pinaghandaan ito, mahina niyang bulong. Tumango si Isabela nang nakatagilid ang ulo. Oo nga, pero may hawak ka ring mga baho nila, hindi ba? Napatigil si Giovanni, nakabitin ang baso bago madala sa kanyang bibig. Tama siya.
15 taon kay Ricardo, 10 kay Elena. Alam din niya ang mga sikreto nila gaya ng pagkakaalam nila sa kanya. Ang mga palihim na pagpupulong ni Ricardo kasama ang mga kalabang kumpanyang inakala niyang walang nakakakita. Ang sariling bonus system na tahimik na ginawa ni Elena para sa sarili. Ang mga kahina-hinalang email na aksidenteng nakita ni Giovanni. Ang mga usapang pasimple niyang narinig kapag akala nila wala siyang pakialam. Napakatalino mo, Isabela, sabi niya nang may tapat na paghanga. Umiling lang ito ng bahagya. Sabi ni Lola, kapag wala ka, napapansin mo ang lahat. Iniisip nila wala kang alam, pero hindi ganun, di ba? Sa unang pagkakataon matapos ang ilang taon, may kumislot na bago sa loob ni Giovanni. Pag-asang pinatalim ng kanyang determinasyon. Hindi ako mangmang. Tumunog ang kanyang telepono, lumiwanag ang pangalan ni Ricardo sa screen, walang pag-aalinlangan. Sinagot ito ni Giovanni, mainit at magiliw ang tinig. Giovanni, sabi ni Ricardo na parang sanay na sanay, buti nakarating ka, tinatapos lang namin ni Elena ang mga huling detalye, nakakapahinga ka ba? Malaki ang bukas. Maganda ang pakiramdam ko, Ricardo. Sagot ni Giovanni ng maayos. Hindi na ako makapaghintay na makita ang lahat. Walang sablay yan, magtiwala ka, kami na ang nag-asikaso sa lahat. Kailangan mo lang pumunta at pumirma kung saan sasabihin ni Elena. Ang kapal ng kumpiyansa sa tinig ni Ricardo ay halos makita ni Giovanni bilang ngisi. Tunay nilang inisip na isa lamang siyang papet handang sumayaw sa kanilang plano. Pagkatapos ng tawag, sinuri siya ni Isabela ng matalim. May plano ka, kita sa mga mata mo. Ramdam ni Giovanni ang bawat huwad ng ngiti, bawat mapanlinlang na salita nitong mga huling buwan na nagsasama-sama na ngayon na parang isang malupit na palaisipan. Hindi lang siya ipinagkanulo ni na Ricardo at Elena, maliit din ang tingin nila sa kanya. Ang hindi nila alam, ang mga dekadang ginugol ni Giovanni sa pagtatayo ng mga kumpanya ay nagturo sa kanya ng isang mahalagang katotohanan. Ang pinakamabisang estratehiya ay hindi malakas, kundi tahimik. Habang ang kanyang mga kaaway ay nagdiriwang ng tagumpay na akala nila'y kanila na, tahimik na niyang ginagawa ang kanilang kayabangan bilang mismong bitag na gigipit sa kanila. Kinabukasan ng umaga, nagising si Giovanni na may linaw na matagal na niyang hindi nadarama. Nakabalot si Isabela sa kumot sa sopa, mahimbing na natutulog. Sandali siyang natigilan, pinagmamasdan ng batang nagbago ng takbo ng kanyang buhay sa loob lamang ng isang gabi. Tumunog ang kanyang telepono, 6:15 ng umaga. Mensahe mula kay Elena, "Magandang umaga, boss. Nasa opisina na ako mula 5:00 para ihanda ang lahat. Darating ang mga mamumuhunan mula Japan 2:00. Magtiwala ka lang at pumirma kung saan ko sasabihin." Gaya ng dati, bahagyang ngumiti si Giovanni, puno ng pait, ang parehong babae na palaging nagpupuyat at maagang bumabangon, nagsusumikap para masigurong mawala ang lahat sa kanya. Ngayoy nagkukunwaring tapat at alagad. "May binabalak ka," bulong ni Isabela habang nag-iinat matapos magising. Ganyan din ang itsura ng mga mata ng lola ko kapag nahuhuli niyang may nagsisinungaling. "Kailangan ko ang tulong mo, Isabela," matatag na sabi ni Giovanni. "Gusto kong bumalik ka ngayon at makinig ulit. Alamin mo pa ang plano nila." Umupo si Isabela, seryoso ang mukha. "Delikado yan." "Alam ko," aminado niyang sagot, "kaya sisiguraduhin kong may magbabantay sa iyo." Sa gabing walang tulog, napagpasyahan na niya. "May kakilala akong pribadong investigador, si Salvatore Herrera. Dati siyang gumagawa ng background check para sa akin. Nang i-dial ni Giovanni ang numero, sinagot ni Salvatore sa pangalawang ring, paos ngunit pamilyar ang tinig. "Giovanni? Aba, nakakagulat ito. Akala ko kinalimutan mo na ako mula nang tanggalin nila ang kontrata ko noong nakaraang taon." Hindi maitago ang pangiinis sa kanyang boses. Tinanggal si Salvatore gamit ang dahilan ng budget cuts.
Ngunit ngayoy malinaw kay Giovanni ang katotohanan. Pinatanggal siya ni na Ricardo at Elena dahil masyado siyang matalim at mausisa. Salvatore, dapat mong malaman, hindi ko kailanman desisyon ang pagtanggal sa iyo, mariin niyang sinabi. Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya, saka narinig ang tuyo nitong tawa. Inaasahan ko na rin yan. Hinding-hindi kasi kinaya ni Ricardo ang taong nagtatanong ng maling bagay. Ano ang kailangan mo sa akin? Makalipas ang 2 oras, nakaupo na si Salvatore sa kusina ni Giovanni. Pinagmamasdan si Isabela na may halong paghanga at pag-aalinlangan. 45 taong gulang siya, dating pulis, bakas ng mga peklat sa kanyang kamay at matalim ang titig na walang nakakaligtas. Kaya nitong batang detektive na ito, ibunyag ang $200 milyong na sabwatan. Hindi makapaniwalang sabi niya, Isabela, may talento ka. Bahagya lang itong kumibit ng balikat habang kumakagat ng tinapay. Lagi pong sinasabi ng lola ko, kapag kaunti lang ang meron ka, natututo kang pakinggan ang lahat. Kinuha ni Salvatore ang isang tablet mula sa kanyang backpack. Habang inililigtas ni Isabela ang kumpanya mo, nagsimula rin akong maghukay. Hindi ko kailanman tinanggap kung paano nila ako tinanggal. Mabilis na gumalaw ang kanyang mga daliri sa screen, lumalabas ang mga file, numero at nakapapahamak na ebidensya. Hindi ka lang nila pinagtataksilan, Giovanni, ninanakawan ka rin nila. Napakalinaw ng ebidensya, pekeng kontrata, huwad na mga kliyente, kahina-hinalang paglilipat ng pera. Sa loob ng 2 taon, mahigit $5 milyong na ang pinadaan nila sa isang gubat ng mga shell company. Hindi tungkol sa paglago ang pagsasanib na ito kasama ang mga Hapones, seryosong sabi ni Salvatore. Isa itong operasyon sa paglalaban ng pera. Kailangan nila ang pirma mo para gawing lehitimo ang mga paglilipat. Kapag pumirma ka, buburahin ka nila at magiging malinis ang lahat. Nanikip ang dibdib ni Giovanni sa malamig na galit. Hindi lang ito pagtataksil, ito'y organisadong krimen. Ninakawan nila ang kumpanyang itinayo ko gamit ang sarili kong kamay, mariin niyang bulong. Ginawa nilang gasolina ng kanilang kasakiman ang tiwala ko. Yumuko si Isabela, kumikislap ang mga mata. Ngayon nagiging masaya na. Iniisip nilang tanga ka, pero may investigador ka na at nandito ako. At hindi nila alam na nauuna na tayo sa kanila. Tumunog ang telepono ni Giovanni, si Ricardo. Partner, sana maganda ang tulog mo. Nandito na kami ni Elena mula pa kaninang umaga. Mabibighani ang mga Hapones. Sigurado ako, mahinahong tugon ni Giovanni. Isa pa, dagdag ni Ricardo, puno ng kumpiyansa. Sabi ni Elena, hindi mo na kailangang abalahin ang sarili mo sa pag-review ng mga dokumento ngayon. Masalimuot ang mga iyon at palagi ka namang nagtitiwala sa amin. Pumirma ka na lang kung saan niya ipapakita. Uminit ang sikmura ni Giovanni sa sobrang kayabangan. Totoo ngang iniisip nilang kaya nila siyang nakawan ng harap-harapan at asahan pa ang kanyang pasasalamat. Pagkatapos ng tawag, tinitigan siya ni Salvatore ng diretsyo. 200 mo. Pwede kang dumiretso sa pulis ngayon at isugal na baka mabasag ang kaso dahil sa mga butas. O kaya ano? Tanong ni Giovanni, mariin. O kaya hayaan mong sila mismo ang sumira sa sarili nila. Pumasok ka sa pulong na yon hindi bilang biktima, kundi bilang mga ngaso na hindi nila inakala. Masiglang pumalakpak si Isabela. Parang pelikula. Magpapanggap kang walang alam, pero sa totoo lang alam mo na ang lahat. Sa unang pagkakataon, ngumiti si Salvatore. Tama. At sa oras na hindi nila inaasahan, ibibigay mo sila sa pulis, dala ng ebidensyang hindi nila matatakasan. Muling nag-vibrate ang telepono ni Giovanni. Mensahe mula kay Elena, Giovanni, ikaw ang pinakamahusay na boss na maaaring hilingin ng sinuman. Pagkatapos ng araw na ito, sigurado akong tatagal magpakailanman ang ating samaan. Nabaling ang sikmura niya sa pagkasuklam. Hindi lang siya pinagtataksilan ni Elena sa pananalapi. Tinatamasa pa nito ang kanyang nakatakdang pagbagsak.
Akala nila isa akong walang muwang na hangal, mapait na sabi ni Giovanni habang itinabi ang telepono. Pinagkakamalan nilang kahinaan ang kabaitan. Isinara ni Salvatore ang tablet, malamig ang boses, panahon na para ipakita sa kanila na kapag pinagsama ang kabaitan at estratehiya, maaari itong maging nakamamatay. Tumalon mula sa sopa si Isabela, kumikislap ang mukha sa determinasyon. At tutulong ako, pwede akong manatili malapit sa silid pulong at i-record ang lahat gamit ang telepono mo. Nagalinlangan si Giovanni, 7 taong gulang lang siya, ngunit naalala niyang minsan na nitong inilagay ang sarili sa panganib para balaan siya. Sa huli, tumango siya. Sige, pero si Salvatore ang laging kasama mo bawat segundo. Ngumiti si Salvatore ng tipid. Masaya akong gawin yan. Mag-e-enjoy akong makita ang dalawa na matutong mali ang kanilang pagkakalkula. Habang buo na ang huling mga hakbang ng kanilang plano, may kumislot sa loob ni Giovanni, isang sigla na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon, ang kilig ng pagkatalo sa kalaban gamit ang talino. 2 taon, ginugol ni na Ricardo at Elena sa pagdisenyo ng bitag na inakala nilang perpekto. Ang hindi nila inisip ay sa loob lamang ng ilang oras. Ang bitag na iyon ay hindi si Giovanni ang sasakmalin, kundi sila mismo. Dudurugin ang lahat ng kanilang itinayo at bawat pangarap ng tagumpay na kanilang pinanghawakan. Sa loob ng 15 taon, ginampanan ni Giovanni ang papel ng matiisin na kasosyo, ang pinunong madaling lapitan, ang taong laging naghahanap ng kabutihan sa iba. Ngunit ngayong araw, matututo silang kahit ang kabaitan ay may hangganan at kapag nalampasan ang mga hangganang iyon, nagiging mas mapanganib pa ito kaysa galit. Naka-schedule ang pulong 2:00 ng hapon. Pagsapit ng 2:05, makikita ni na Ricardo at Elena na ang tahimik na lalaking inisip nilang kaya nilang dalhin na parang kordero sa katayan ay hasa na ang mga pangil. At ngayong pagkakataon, ipapakita niya ang mga iyon. Eksaktong 2:00, pumasok si Giovanni sa silid ng boardroom ng Rivas Industries na kalmado ang mga hakbang para bang isa lamang itong karaniwang pagpupulong. Naroon na sina Ricardo at Elena, abala sa maingat na pag-aayos ng mga papel na parang siruhano. Giovanni! Masiglang bati ni Ricardo, nakangiting malapad at agad siyang niyakap. Buti at dumating ka! Paparating na ang mga mamumuhunang Hapones. Perpekto ang lahat. Lumapit si Elena na may dalang makintab na maleta at pino ang ngiti. Boss, nilagyan ko na ng dilaw na marka kung saan ka pipirma. Magtiwala ka lang, gaya ng dati. May halong pangmamaliit ang tono ng kanyang tinig. Kumbinsido siyang hawak niya ang lahat ng kontrol. Siyempre, mahinaong sagot ni Giovanni. Pero bago ko gawin, gusto kong ipakita sa inyo ang isang bagay na natuklasan ko kagabi. Bumukas ang pinto at pumasok si Salvatore Herrera na may dalang kahong puno ng mga file. Kasunod ang 2 investigador mula sa pamahalaan. Ricardo at Elena ay nagpalitan ng mabilis na tingin, ngunit nanatiling nakapako ang kanilang mga ngiti. Salvatore, inis na bulong ni Ricardo. Akala ko wala ka na sa kumpanyang ito. Hindi na, matalim na tugon ni Salvatore. Ngayon nagtatrabaho ako para sa tunay na may-ari. Ikinikonekta ni Giovanni ang kanyang laptop sa projector. Ricardo, Elena, pamilyar ba sa inyo ang mga numerong ito? Nagliwanag ang screen, lumabas ang detalyadong mga spreadsheet ng paglilipat, mga petsa, account, halaga. Mahigit 5.3 milyong dolyar na itinago ng palihim. Nawala ang tiwala sa mukha ni Elena. Giovanni, ito siguro'y pagkakamali, isang masamang biro. Lumipat si Giovanni sa susunod na slide. Lumitaw ang mga litrato. Si Ricardo na pumapasok sa mga offshore na bangko, mga kontratang pirmado, mga peking kumpanya. 17 shell corporations ang ginawa para hugasan ang perang ninakaw ninyo, maring sabi ni Giovanni. Biglang tumayo si Ricardo na wala ang kanyang anyo ng pagkabighani.
Saan mo nakuha yan? Kumpidensyal yan. Mahinang natawa si Giovanni. Talaga bang inisip mong nakapagtayo ako ng kumpanyang nagkakahalaga ng $200 milyong nang walang proteksyon? Mahigpit na kumapit si Elena sa folder, nanginginig ang mga kamay. Giovanni, mali ang pagkaunawa mo rito. Lahat ng ito ay may paliwanag. Sumabat si Salvatore, iniabot ang mga selyadong sobre sa mga investigador. Heto ang mga recording ng kanilang pribadong usapan tungkol sa pagsasanib. At heto naman, dagdag niya habang inilalapag ang mas marami pang ebidensya sa mesa, ang mga testimonya mula sa 3 pekeng kliyente na sila mismo ang gumawa, lahat handang manumpa. Namula ang mukha ni Ricardo sa galit. Walang pinapatunayan yan. Lahat yan ay imbento. Umupo ng bahagya si Giovanni, matatag ang tinig. Ricardo, naaalala mo ba si Isabela? Sino si Isabela? Sigaw ni Ricardo. Muling bumukas ang pinto. Isang batang babae na 7 taong gulang ang pumasok kasama ng isang social worker. Sa kabila ng kanyang kaliitan, dala niya ang nakakagulat na tapang habang lumapit. Magandang araw, Ginoong Ricardo, malinaw niyang sinabi. Naalala mo ba ako? Nakatago ako sa ilalim ng iyong mesa nang sabihin mo kay Ginoong Yamamoto na kukunin mo ang kumpanya ni Ginoong Giovanni. Natahimik ang buong silid. Binuka ni Ricardo ang kanyang bibig, ngunit walang lumabas na salita. Sinubukan ni Elena ang huling desperadong pagtatanggol, matinis ang boses. Isang bata, paniniwalaan ninyo ang salaysay ng isang batang lansangan kaysa sa 2 profesional? Inilabas ni Salvatore ang kanyang telepono at pinindot ang play. Umalingaw-ngaw ang tinig ni Elena, si Giovanni ay napakalaking tanga. Sa loob ng 2 araw, mawawala na siya at atin na ang lahat. Hindi niya malalaman kung ano ang tumama sa kanya. Kasunod ay narinig ang tinig ni Ricardo. 15 taon ng pagpapanggap na kaibigan niya. Sulit lahat kapag nakita ko ang itsura niya habang nawawala ang lahat sa kanya. Bumagsak si Elena sa upuan, namumutla at nanginginig. Ibinagsak ni Ricardo ang kamao sa mesa, nagliparan ng mga papel. Traidor! Inilagay mo kami sa bitag! Nanatiling kalmado si Giovanni, mababa ngunit matalim ang boses na parang talim ng kutsilyo. Hindi, Ricardo. 2 taon mong hinukay ang sarili mong libingan. Ako'y nagpapakita lang ng pala. Ang ginawa ko lang ay ibigay sa kanila ang gamit para ibaon ang sarili nila. Malamig na dagdag ni Giovanni. Lumapit ang isa sa mga ahente, Ricardo Morales, Elena Navarro. Inaaresto namin kayo dahil sa pandaraya, paglustay at paghuhugas ng pondo ng kumpanya. Umalingaw-ngaw ang metalikong kalabog ng posas. Nagpumiglas si Ricardo, nanginginig ang tinig sa galit. Hindi ninyo ako mapipigil, wawasakin ko kayo. Dahan-dahang tumayo si Giovanni, inayos ang kanyang kurbata na parang taong matagal ng panalo. Sinubukan mong wasakin ako, Ricardo. Ang kaibahan, alam kong tapusin ang sinimulan ko. Tahimik na umagos ang luha ni Elena habang siya'y inaakay palayo, ngunit wala nang naramdaman si Giovanni para sa kanya. Masyado pa niyang sariwa ang alaala ng pekeng pagmamahal, ng mga email na puno ng katapatan habang palihim nitong inuubos ang kanyang yaman. May humila sa kanyang kamay at bumalik siya sa kasalukuyan. Nakatingala si Isabela, malalaki ang mga mata. Ginoong Giovanni, makukulong ba talaga sila? Oo, Isabela, mariing tugon niya. Matagal na panahon. Isinara ni Salvatore ang kanyang maleta, halos kontento ang tinig. Giovanni, umatras ang mga hapon na mamumuhunan ng lumabas ang investigasyon. Pero huwag kang mag-alala. 3 kumpanya na ang gustong makipagtrabaho sa iyo sa pagkakataong ito'y tapat. Wala ng mga linta na sumisipsip, mas malakas pa kaysa dati ang Rivas Industries. Humarap si Giovanni sa bintana habang nawawala ang pulis na van sa trapiko. 15 taon niyang pinagkatiwalaan si Ricardo na parang kapatid.
10 taon niyang hinayaan si Elena na pasukin ang bawat sulok ng kanyang buhay. At kapwa nila ginamit laban sa kanya ang tiwala, ginawang sandata ang kanyang kabutihan. Nasa tabi niya si Isabela, nakatingin pa rin. "Malungkot ka ba?" tanong ng bata. Umiling siya ng dahan-dahan. "Hindi, Isabela. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, malaya na ako." "Bakit?" "Dahil natuklasan kong may mga taong gaya mo. Mga taong gumagawa ng tama kahit walang gantimpalang naghihintay sa kanila." Sa labas, napagtanto ni na Ricardo at Elena na ang kanilang kayabangan ang nagkawala sa kanila ng yaman, karera at ngayon maging ang kalayaan. Sa loob naman, naunawaan ni Giovanni ang mas makapangyarihang katotohanan. Ang pagtataksil ay nag-aalis ng ilusyon at ibinubunyag kung sino lamang ang karapat-dapat sa iyong katapatan. Ngunit may isang tanong na nanatili, mas malakas pa kaysa sa mismong tagumpay. Ano ang nagtutulak sa isang bata na isugal ang lahat para iligtas ang isang taong halos hindi niya kilala? Ang sagot doon ang magbabago ng lahat. Pagkalipas ng 6 na buwan, nakaupo si Giovanni sa mas malaking opisina, tanaw ang lungsod mula sa ika-20 palapag. Lumago ng 40% ang Rivas Industries mula nang maaresto ang dalawa, umuunlad sa paraang imposible noon habang kinakain ng katiwalian ang loob ng kumpanya. Pumasok si Salvatore na may bahagyang ngiti at may dalang maleta. Balita mula sa dati nating mga kaaway. Ricardo, 12 taon. Elena, 8. Lahat na kumpiska, mga bahay, account, pati na mga kotse. Iniwan sila ng kanilang mga abogado nang mabunyag ang tangkang suhulan. Tumango si Giovanni, kontento ngunit walang paghihiganti. At ang iba? Natuntun namin ang ika-7 negosyanteng niloko nila. Bawat isa'y nagsampa ng kaso at karamihan nakabawi na nang nawala sa kanila. Mas malawak ang kanilang imperyo kaysa sa inakala natin. Biglang bumukas ang pinto. Dumating si Isabela, suot ang kanyang uniforme sa pribadong paaralan, nakasabit ang backpack at tumatalbog habang siya'y tumatakbo. Iwinagayway niya ang isang papel na puno ng pagmamalaki. "Ginoong Giovanni, nakuha ko ang pinakamataas na marka sa matematika." Lumuhod si Giovanni sa kanyang antas, nakangiting mainit. "Alam kong kaya mo, magaling." Napatawa si Salvatore. Hindi pa rin kapanipaniwala, isang bata ang nagligtas ng kumpanyang nagkakahalaga ng 200 milyong dolyar. Hindi basta bata, mahina ngunit malinaw na sabi ni Giovanni. Binuksan niya ang isang folder na puno ng lumang record legal. "May isang bagay na dapat ninyong malaman. Isabela, ano ang buong pangalan ng iyong lola?" "Josefina Rivas." Mabilis niyang sagot. "Bakit po?" Napakurap si Salvatore. "Rivas?" Inilapag ni Giovanni ang mga papel sa mesa, mga sertipiko ng kapanganakan, mga litrato, mga dokumento ng pamilya. "Si Josefina ay pinsan ko, anak ng aking tiyuhin. Nawalan ng ugnayan ang pamilya, ilang dekada na ang nakalipas." Nanahimik ang silid. Nanlaki ang mga mata ni Isabela habang unti-unting nauunawaan ang katotohanan. "Kaya magkadugo tayo?" Lumambot ang tinig ni Giovanni. "Oo, madalas kang ikwento ng iyong lola sa mga social worker, ang iyong tapang, ang iyong pusong totoo. Nang nagsimula akong maghukay, doon ko nakita ang lahat ng koneksyon." Niyakap siya ni Isabela ng mahigpit, dumadaloy ang luha sa kanyang pisngi. "Alam ko na, lagi kasing sinasabi ni Lola, ang pamilya ay laging nag-aalaga sa pamilya." Nagmura si Salvatore at bahagyang naluha. Kaya pala nang binalaan kanya tungkol kina Ricardo at Elena. Tinapos ni Giovanni ang iniisip nito habang yakap si Isabela. Hindi iyon basta pagkakataon. Pamilya ang nagpoprotekta sa pamilya. Hindi iyon agad na unawaan ni Isabela sa isip, ngunit sa kaibuturan ng kanyang damdamin ay naramdaman niyang may ugnayan silang dalawa. Makaraan ng 3 buwan, naganap ang seremonya ng pag-aampon sa mismong korte kung saan hinatulan sina Ricardo at Elena.
Si Isabela, na ngayon ay opisyal ng si Isabela Rivas, ay nakasuot ng mapusyaw na asul na damit, mahigpit na nakahawak sa kamay ni Giovanni habang pinipirmahan ng hukom ang huling mga papel. Ngumiti ang hukom ng mainit, bihira akong makasaksi ng kwentong nagsimula sa pagtataksil at nagtapos sa muling pagkakahanap ng isang pamilya. Kinagabihan, habang sila'y nagdiriwang sa isang restaurant, tumingin si Isabela kay Giovanni na may seryosong anyo na tanging mga bata lamang ang nakagagawa. Ginoong Giovanni, ay pasensya dad. Sa tingin mo ba alam na ni Lola na mangyayari ito? Natigilan si Giovanni, inalala kung paano lumitaw si Isabela sa mismong oras na gumuho ang kanyang buhay. Sa tingin ko, mas marami siyang naunawaan kaysa sa inakala nating dalawa, banayad niyang sagot. At sigurado akong magiging proud siya na iniligtas mo ang ating pamilya. Pagkalipas ng 1 taon, mula nang maaresto sina Ricardo at Elena, dumating ang 2 liham sa iisang linggo. Isa mula kay Ricardo, isang pilit na paghingi ng tawad na puno ng palusot, sinasabing isang malaking hindi pagkakaunawaan ang lahat. Ang isa naman mula kay Elena, isinisisi kay Ricardo at inilalarawan ang sarili bilang biktima. Hindi tinapos ni Giovanni ang alinman sa mga ito. Pinilas niya ang mga papel at itinapon ang mga piraso. Hindi pa rin nila nauunawaan, puna ni Isabela, nakatingin sa mga pirasong nasa basurahan. Hindi ito tungkol sa kung patawarin mo sila o hindi. Tungkol ito sa pagpapatuloy at pagpili na maging mas mabuti. Patuloy na namangha si Giovanni sa talas ng isip ng bata araw-araw. Lumipas ang 5 taon, umangat ang Rivas Industries sa hanay ng nangungunang 100 kumpanyang teknolohikal sa bansa. Nagtatag si Giovanni ng isang foundation ng scholarship para sa mga batang kapuspalad, nagbibigay ng tirahan at edukasyon sa mahigit 200 bata taon-taon. Sa edad na 12, si Isabela ay itinanghal na honorary president ng programa. Mabuti niyang nire-review ang mga aplikante, pinipili ang pinakanangangailangan at gumabay sa mga kabataang may pinagdaanang kapareho ng kanya. Sa anibersaryo ng programa, yumuko siya sa mesa. Alam mo ba kung ano ang pinakamagandang araw sa buhay ko? Ngumiti si Giovanni. Sabihin mo, ang araw na sumakay ako sa kotse mo at nagpasyang pagkatiwalaan ka. Dahil iyon ang araw na hindi ko lang iniligtas ang kumpanya mo, iniligtas ko ang ating pamilya. Nabugso ang dibdib ni Giovanni sa pagmamalaki habang tinitingnan ang anak na naging pinakadakilang kagalakan ng kanyang buhay. Sinubukan ni Ricardo at Elena na agawin sa kanya ang lahat, ngunit sa kanilang pagtatangka na wasakin siya, ibinigay nila ang pinakamahalagang regalong maiisip. Natuklasan niyang ang pamilya ay hindi lang tungkol sa dugo. Ito ay tungkol sa tapang, katapatan at pagmamahal na hindi naghihintay ng kapalit. At natutunan niyang ang tunay na paghihiganti ay hindi ang durugi ng mga nagtaksil, kundi ang bumuo ng isang bagay na napakahalaga na ang kanilang pagtataksil ay maging isang nakalimutang tala lamang. Pinagplanuhan ni Ricardo at Elena na kunin ang kanyang kumpanya, ngunit sa huli mas malaki ang naibigay nila. Isang anak, isang muling layunin at patunay na minsan ang universo ay kumikilos sa pamamagitan ng mga hindi inaasahang tao upang ibigay sa atin ang eksaktong bagay na matagal nang kulang. Kung ang kwentong ito ng katarungan, pangalawang pagkakataon at pamilya ay nakaaninag sa iyong puso, mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang mga kwento na nagpapaalala sa atin na ang tunay na tagumpay ay hindi tungkol sa pagdaig sa mga kaaway, kundi sa pagkilala sa mga kapanalig na palaging nariyan, naghihintay ng tamang oras para lumapit. Isang mayamang CEO